US military, papasukin na ang Iran. Inilabas na ang malaking plano na magpapadala si Donald Trump ng kasundaluhan sa Iran upang tuluyang pataubin ang IRGC. Hindi makuha sa pagbomba lamang na mapalitan ng pamunuan, kailangan ay ground troops. Nagpahayag naman ang Iran na kung magkakaganon, pagsisisihan ito ng Amerika at matutulad daw sa labanan ng Vietnam War. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may malupit na taktika ang US para mapasok ang Iran. Stratehiya na gamit ng mabagsik na mandirigmang si Genghis Khan. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Kasama sa mga breaking news hinggil sa Iran ang inulat ng The Guardian noong ika-22 ng Marso 2026 na binigyan ni Donald Trump ng 48 hours ang Iran upang buksan ng tuluyan ng Strait of Hormuz. At kung hindi raw ay, wawasakin ng Amerika ang mga power plant sa bansa. Hindi naman nagpasindak ang Iran kay Trump at sinabi sa Al Jazeera sa sumunod na araw na kung aatakihin nga ng alyansa ang mga power plant ng bansa, talagang lubusang isasara ng Iran ang Strait of Hormuz. Ito ay ang makitid na daanan sa kaliwa ng Iran para sa mga bangkong pangkalakal at yung may mga lulang langis. Mahalaga ito para sa buong mundo at makakaapekto sa pagtaas ng presyo ng langis at ng mga bilihin na ngayon ay nadadama pati ng Pilipinas. Tila palala ng palala ang labanan sa Mideast at marahil na pagtanto ng alyansa na kahit maubos nila ang papalit-palit na mga ayatollah ay kailangan pa rin nilang talunin ang hukbong sandatahan ng IRGC. Hindi ito magagampanan ng airstrike lang. Dapat ay may kasandaluhan sa ibaba. Dahil dito, mukhang sineryoso na ang paghahanda ng Estados Unidos sa posibleng pagpapadala ng ground troops sa Iran. Ayon sa Pentagon, karaniwan ng ganitong military planning para may opsyon sila kung sakaling lumala ang sitwasyon. Kasama sa paghahanda ay ang pag-deploy ng mga unit tulad ng airborne forces at mga marines, pati na rin logistics at mga kinakailangang kasangkapan. Makikita sa mga balita na pinapalakas ng US ang kanilang puwersa sa Middle East. May lumabas na plano kung saan posibleng i-deploy ang mga tropa sa gitnang silangan. Kabilang sa posibleng ipadala ang mga units gaya ng 82nd Airborne Division at Marine Expeditionary Units na sanay sa mabilisang deployment at combat operations. Maaaring gamitin ang mga existing US bases at naval positions sa rehiyon, kasama ang Ul Edid Air Base sa ibaba ng Doha, ang pinakamalaking military installation ng Amerika sa gitnang silangan. Ang Al Dhafra Air Base na nasa mga 30 kilometro sa baba ng Abu Dhabi. Ang Ain al-Assad Air Base at Erbil Air Base para sa operation sa loob ng Iraq. Sa Gulf area naman, mahalaga ang naval support activity ng Bahrain at ang Prince Sultan Air Base at Incirlik Air Base. Sa madaling salita, napapalibutan ng Iran ng US military. Komplikado ang hakbang na gagawin sa pag-deploy ng kasundaluhan sa ibang bansa. Maraming mahahalagang aspeto ang kailangang pagtuunan ng pansin at hindi maaring ipagsawalang bahala. Sabi nga, expect the unexpected. Isa sa malaking hamon para sa Estados Unidos ay paglagay ng mga sundalo sa Iran dahil sa walang base militar ang Amerika na nasa loob ng bansa. Bagamat meron silang air support at mga carrier strike groups para masiguro na ligtas ang mga sundalo, kailangan pa rin nila ng base at command center sa teritoryo. Bukod sa mga karaniwang US Ground Forces at Special Operations Unit, kailangan din nilang siguruhin ang kaligtasan ng kanilang mga supply, ang communications
medical support at kung ano-ano pa. Ang pagpapadala ng mga sundalo sa loob mismo ng Iran ay hindi madali. Sa katunayan, ito ay may haharaping napakalaking peligro. Ayon sa mga eksperto, ito ang dahilan kung bakit marami ang kumokontra sa plano. Inulat sa Yahoo noon lang ika-23 ng Marso 2026 na may ilang sundalo na tumutol sa plano at sinabing ayaw daw nilang mapatay para lang sa Israel. Ipinakita sa isang video mula sa France 24 ang isang ex-marine na tumutol sa plano na magpadala ng kasundaluhan sa Iran. Makikita na hinila ito palabas ng Washington at sumisigaw. Nabalian pa nga ng braso dahil naipit sa pinto yung kanyang kamay. Marami ang naniniwala na baka maging suicide mission kung sila ay tutungtong sa teritoryo ng Iran. Baka naman maging Vietnam War 2.0. Matagal nang binalak ng Estados Unidos ang komplikadong proseso ng deployment sa Iran. At kung sila ay uurong, mababaliwala ang pagbomba nila sa mga infrastruktura ng IRGC dahil itatayo ulit ito ng pamunuan. Bukod pa dyan, bombahin man nila ang lahat ng gusali ng militar, IRGC pa rin ang mamumuno sa bansa. Baliwala ang kanilang hirap. Kaya kailangan talaga ng mga ground troops. Pero paano ang mangyayari kung kahit yung mga Marines na ang nagsasabi na isa itong suicide mission? Isang military strategist ang nagbigay ng isang plano. Planong maaaring makasagip sa buhay ng kanilang mga sundalo kung i-deploy sa Iran. Tinatawag itong forward staging. Isang estratehiyang gamit sa mga sinaunang digmaan. Gamit ng mandirigmang si Genghis Khan. Kapag sinabing forward staging, ito yung war strategy na base sa prinsipyo ng one slow, four quick doctrine. Una ay mabagal, tapos susundan ng mabibilis na aksyon. Sa unang hakbang, gagamitin muna ng Amerika ang kanilang mga base militar sa Qatar o sa UAE o sa Bahrain o sa Iraq bilang command center. Tapos, dahan-dahan silang gagawa ng mga extension mula sa mga base sa labas papunta sa loob. Kapag nakagawa na sila ng matatag na base, mula doon gagawa ulit sila ng pangalawa, tapos pangatlo, tapos pangapat, hanggang sa mapalapit na sila sa mga base ng IRGC. Pero kung akala mo na ligtas ang taktika, baka magulat ka. Dahil kahit nanalo si Genghis Khan sa mga digmaan, namatayan siya ng libu-libong kasundaluhan. Hindi maaaring magpasawalang bahala ang Estados Unidos sa peligrong haharapin pagdating sa forward staging. Kailangan lahat ng posibilidad ay ma-anticipate at mabigyan ng solusyon. Walang second try. Touch move. Maraming challenges ang nakikita. Una, bulubundukin ng terrain ng Iran, kaya mahirap pasukin. Pangalawa, malakas ang military capability ng IRGC. Lubos na armado ito. Meron silang sangkaterbang ballistic missiles at kamikaze drones. Pangatlo, gumagamit ang Iran ng mga proxy groups tulad ng Hezbollah at Houthi na pwedeng umatake sa multiple fronts. Dagdag pa, mataas ang risk ng casualties dahil puno ng mga tunnel system ang paligid. Kumbaga, Vietnam War in steroids ang mangyayari. Hindi ito basta-basta. Ang lupa ng Iran ay isa sa pinakamalaking hadlang sa anumang ground invasion. Napapalibutan ng bansa ng malalaking mountain ranges tulad ng Zagros sa kanluran at Alborz sa hilaga na nagmimistulang natural fortress na mahirap tawirin ng malalaking hukbo, lalo na yung mga may mabibigat na equipment dahil kadalasan limitado lang ang mga daanan at maraming choke points sa mga bundok na pwedeng ma-ambush. Bukod dito, ang malawak na desert regions tulad ng Dashti Kavir at Dashti Lut
ay halos walang matibay na infrastructure na magpapahirap sa transportasyon at supply lines dahil sa sobrang init, kakulangan ng tubig at panganib sa sandstorms. Ang paggalaw ng tropa ay magiging mabagal at malaki ang posibilidad na maatake sila. Isa pa sa malaking hamon para sa US military ay ang asymmetric warfare capability ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Kapag sinabing asymmetric, ibig sabihin ay hindi pantay. Ito yung pakikipaglaban ng hindi harapan. Halimbawa, imbis na makipagbanggaan sa kalaban, gamit ang mga kasundaluhan o tangke, gumagamit ang IRGC ng mga hit and run attacks, kung saan bigla silang umaatake pero hindi makikipaglaban ng harapan. Mabilis silang tatakas matapos ang misyon. Gumagamit sila ng maliliit na sasakyan para mabilis makatakas. Delikado rin sa ambush ang mga US military dahil sa hindi nila kabisado ang lupain. Maraming tunnels, maraming liblib na lugar at mga kuweba na pwedeng pagtaguan. Sa madaling salita, pwedeng madihado ang Estados Unidos. Bukod sa hukbo ng IRGC, may mga special units din ng Iran, tulad ng Quds Force na aktibo sa ibang bansa gaya ng Iraq at Lebanon, at kaya nilang mag-launch ng attacks laban sa US at allies nito mula sa malayong lugar kung kinakailangan. Tumutulong din sila sa pag-organize ng mga proxy militias tulad ng mga grupo ng Hezbollah at mga Houthis, pati na rin sa pagpapadala ng armas, pag-training at intel para suportahan ang interes ng Iran. Ang misyon ng Quds Force ay hindi lang direct engagement sa labanang conventional. Kilala din sila sa asymmetric warfare. Kaya kung papasukin ng mga Amerikano ang Iran, hindi lamang IRGC ang kanilang makakaharap, kundi mga sangsangang network ng milisya na pwede silang pagtulungan. Ang pinakamalala dito ay kung matalo man ang buong hukbo ng Iran, meron pang malaking problema na harapin. Ang mga miyembro ng IRGC ay naka-embed na sa politika at ekonomiya ng bansa. Kumbaga, may mga loyalista ang hukbo na mataas ang katungkulan sa Iran. Kaya manalo man sa giyera ang Amerika, mahihirapan silang lipulin ang buong IRGC. Marami sa mga miyembro ay mga politiko na may matataas na posisyon sa gobyerno, sa kabisera, sa parliament at sa mga provincial leadership. Malaki rin ang kontrol ng IRGC sa ekonomiya ng Iran. Pinamamahalaan nila ang mga strategic sectors tulad ng oil, construction, telecommunications at banking sectors. Ang kombinasyon ng political authority at economic power ng IRGC ay nagpapatibay sa kanilang posisyon, kaya hindi madaling wasakin ang kanilang grupo. Sa ngayon, patuloy pa ring pinag-iisipan ni Donald Trump kung magpapadala ba ng ground troops sa Iran. Ibig sabihin, wala pang final na desisyon at tinitimbang pa ang mga risks tulad ng posibleng escalation ng conflict at epekto nito sa buong Middle East. Sinabi ng presidente na hindi siya magpapadala ng troops sa ngayon, pero nilinaw rin niya na hindi niya ibubunyag kung sakaling magbago siya ng isip. Kung matatandaan, hindi naman talaga binubulgar ng Estados Unidos kung meron silang gagawing isang operasyon. Bigla na lamang lalabas sa balita kapag tapos na. Kaya nananatiling bukas ang posibilidad ng forward staging. Depende sa magiging takbo ng digmaan. Anong aral ang mapupulot dito? Ang pagpasok ng US sa Iran ay delikado. Merong higanting peligro silang haharapin. At nagpahayag ang Iran na kung papasok ang Amerika sa kanilang teritoryo, ay pagsisisihan ito ng Estados Unidos at matutulad daw ang labanan sa Vietnam War. Gawin man ni Trump ang planong forward staging, ay tila handa naman ang Iran. Marahil sa hinaharap, malalaman natin kung matutupad ang plano o ito ay mapapako. Hindi batang sabi, the object of war is not to die for your country, but to make the enemy die for his. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa.
sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.